Welcome back again to Braile's channel. Malapit nang matapos ang August. At paparating na po ang bare months. At kapag bare months ay alam na po natin ang kasunod nito. Ang pagbibigay ng 13-month pay. Pero ang tanong, makakatanggap ba ng 13-month pay ang lahat ng social pensioners? O yung mga tumatanggap ng social pension? Kung hindi, bakit kaya? Ano lang ba ang pwedeng matanggap ng isang social pensioner? At kamusta na rin kaya ang ating universal social pension? Ang lahat ng yan ay ating aalamin ngayon. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin senior citizens. At please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. To all senior citizens, social pensioners, may matatanggap bang 13-month pay? Universal Social Pension, kamusta na kaya? Ang buong detalye alamin. Para sa lahat po ng nagtatanong sa atin kung may matatanggap nga bang 13-month pay ang lahat ng mga indigent senior citizens na kasama sa social pension. Ang sagot po dito ay wala po tayong matatanggap na 13-month pay o anumang bonus mula sa gobyerno. Bakit hindi sila nakakakuha o nakakatanggap ng 13-month pay? Ang kanilang social pension ay buwan-buwan na pong tinatanggap na tumaas na sa 1,000 pesos bawat buwan simula pa noong 2024. Para sa mga indigent senior citizens, hindi ito isang bonus o 13th month pay. Sa halip, ang kanilang social pension ay isang buwanang tulong na dapat nilang matanggap taon-taon na galing sa gobyerno. Ang tinatawag po na 13-month pay ay karaniwang ibinibigay sa lahat ng empleyado at tumutukoy sa karagdagang sahod na katumbas ng isang buwan. Isa rin sa nakakatanggap ng 13-month pay ay ang lahat ng SSS pensioners po natin kung saan isa sa benepisyo ay ang pagbibigay ng 13-month pay tuwing December. Ibig sabihin ay ibinibigay ito bilang bonus sa lahat ng empleyado at maging sa mga SSS pensioners dahil sa kanilang pinuhunan at sariling sikap ng paghulog bilang miyembro ng SSS. Samantalang ang social pension ay isang ayuda o cash assistance na binibigay lamang ng gobyerno bilang tulong pinansyal sa lahat ng mga indigent seniors. Wala po tayong inilabas na anumang salapi dahil ito ay galing sa ating gobyerno bilang tulong pinansyal. Kaya't hindi po tayo makakatanggap ng 13-month pay. Subalit ang lahat naman ng ating indigent seniors ay makakatanggap naman ng pamaskong handog mula sa kanilang municipalities bilang pagbibigay ng pamasko taon-taon. Samantala, kamusta na kaya ang ating universal social pension? Alam niyo po ba na sa ngayon ay naghain na ng panibagong panukala si Senator Riza Hontiveros para sa pagbibigay ng dagdag pension sa lahat ng senior citizens, may pension man o wala ay kasali sa makakatanggap kung ito ay maisa sa batas. Inihain ni Senator Riza ang T-Lingap para kay Lolo at Lola Act o ang Senate Bill No. 215. Layunin nito na mabigyan ng patas na social pension ang lahat ng senior citizens na nagkakahalaga ng 1,500 pesos kada buwan sa bawat senior citizens ng ating bansa, mahirap ka man o mayaman, lahat ay dapat makatanggap. Ang pondo ay manggagaling sa General Appropriations Act under ng DSWD budget and later be managed by the National Commission of Senior Citizens or NCSC. Sa ngayon ay nagkaroon na ng Senate hearing tungkol dito at ito ay tinututukan ni Senator Hontiveros para mapabilis ang pagsasabatas. Ayon sa Senadora, sa ngayon ay nasa 11 million population na po ang lahat ng senior citizens at karamihan po dito ay may kani-kanilang mga sickness at nagme-maintenance na rin. Sa kasalukuyan ay umaabot lamang sa halos 4 million ang nakakatanggap ng social pension na pawang mga indigent. At nasa 800,000 indigents pa rin ang nananatiling nasa waitlisted na hindi pa rin nakakatanggap ng social pension. Ibig sabihin ay halos nasa 6 million senior citizens ang tumatanggap ng SSS, GSIS at iba pang pension mula sa iba't ibang agencies ang naghihintay para sa Universal Social Pension. Kung yan po ay maisa sa batas, ang NCSC na ang mga ngasiwa ng pagpapa-implement ng Universal Social Pension. Kaya't hanggat hindi pa aprobado ay mananatiling nasa pangangalaga ng DSWD ang social pension. Naway nakapagbigay linaw po ito sa lahat ng senior citizens. Para sa iba pang katanungan o hinaing sa kanilang social pension at iba pa, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa inyong OSCA office
o sa malapit na DSWD or maging sa inyong mga barangay. That's it. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa iba pang informative video topics na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.